Kagagaling ko lang ng Tagaytay dahil doon ang meeting ko. Sa sobrang pagod ko, pagdating ko sa bahay, nakahiga agad ako sa sofa. Ay no, tulog na ang dalawa. Hindi na din ako nag-abala na buksan ang ilaw dahil baka makahalata pa si Mama na dumating ako. It's 10 p.m. They should be resting by now. Mami, napaupo ako sa sofa dahil sa narinig ko. Dali-dali akong pumunta sa switch ng ilaw at doon nakita ko si Addison sa itaas ng hagdan at sarap ang kabilang mata at kinukusot naman ang kabila. She's so cute. Baby, why are you still awake? It's past 10 na. Sabi ko at tumapit sa kanya. Binuhat ko naman siya papunta sa sofa sa baba. I actually waiting for you, Mommy. But I fall asleep. Then I heard the engine of your car. So I woke up. Napangiti naman ako dahil sa sinabi ni Addison. These twins are so clingy to me and love it. Why are you waiting for me, baby? Tanong ko at nakita ko na nabuhayan siya dahil mukhang naalala niya ang pakay niya. I met someone on the mall, Mommy. He's so kind. He also buy me everything I want. Napakunot naman ang noon nito dahil sinabi niya. He, lalaki? Who is he? And why did I told you? Do not talk to the strangers. Nakita ko naman na nawala ang ngiti sa mukha ni Addison. Ayoko nang nakikita sila ng malungkot pero mas lalong ayoko na napapahamak sila. Mas okay na yung ako na lang kaysa ang mga anak ko. I know, Mommy, pero mabait siya. He say sorry to me after we accidentally bumped with each. Nagkabungguan kayo? Are you okay? May sugat ka ba? Wala akong tanong sa kanya na ikinatuwa niya. Kaya naman sinamaan ko siya ng tingin. Why are you laughing? It's not funny, sabi ko. Sorry, Mommy, but you're too OA. I'm fine. He took good care of me. Mas lalong napakunot ang noo ko dahil doon. Took good care of Addison? And why he would do that? Mommy. Naputol ang pagsasalita ko nung napatingin kami sa hagdan at tumakbo pababa si Aiden. Aiden, be careful. Sabi ko pero makulit talaga at di ko pinansin at niyakap ako nang makadating sa akin. Napapikit naman ako sa yakap niya. I miss them both. Maghapon din akong wala sa bahay. Sorry, Mommy, but I miss you so much. Sabi ni Aiden na ikinangiti ko naman. Naupo siya sa kabilang hita ko at sa kabila naman ay si Addison na nakingiti lang din sa amin. It's okay, Aiden, but next time, don't do that, okay? Sabi ko at tumango naman siya. By the way, bakit pati ikaw gising din? Naramdaman ko pong si Addison was not in bed. That's why I go here maybe. You come home and you're here. Sabi niya na mas ikinangiti ko naman. Anak, napatingin kami sa itaas at gising din si Mami. Ano ba yan? Baliwala lang ang tahimik kong pagpasok ay lahat na sila gising eh. Mapati ikaw gising na din? Sabi ko na ikinatuwa naman nilang tatlo. Naupo si Mama sa tabi ko at kinandong niya si Addison. Mama, is it true about the guy? Who is that again, Addison? Tanong ko. His Tito Kenneth. And yes, kasama siya ni Addison kanina, anak. Alam ko na mabait siya, kaya pinagkatiwala ko ang anak mo. He's wearing a business suit. So, sabi ko baka may meeting pa siya, but he insisted, kaya ayun sumama na si Addison. Binili niya din lahat ang gustuhin ng apo ko. Napatango naman ako sa sinabi ni Mama. That's true, Mommy. She has a lot of channel now. Nanlaki ang mata ko dahil sa sinabi ni Addison. Chanel? It's branded. Chanel, mahal. Yun, baby. Bakit naman dinamihan mo? Gulat kong tanong kay Addison. But Mommy insisted kasi, you know me. Naman po, tinuruan niyo ako na huwag magpapalibre na madami. Kaya lang sabi niya kung ano daw pong gustuhin ko, kunin ko. He just like it, Mommy.
Tama na, Addison, hindi ako madamot sa mga anak ko. Kung anong gusto nila, ibibigay ko. Pero tinuruan ko sila na sa akin lang. Ako lang ang hihinga nila ng madami kasi mami nila ako. Wag lang sa ibang tao. Did you enjoy yourself with him? Tanong ko na mas ikanalaki ng ngitingin niya. Of course, mami. I hope we met again. Kuya, I can't wait. Naman ako kay Addison. First time ko siyang makita ganyan. May pag-ataray din kasi ang batang yan. Kikay nga kasi, judgmental din yan. Pero sinabihan ko na siya na itago na lang sa kanya ang iniisip niya sa ibang tao. Palagi ang mga kaibigan ko na lang kasama niya at natutuwa ako na may ibang tao na siya ngayon na kaibigan. Then, you should introduce me to him, okay? Sabi ko na ikinatango naman niya. Napatingin ako kay Aiden nang hilahin niya ang damit ko. Yes, Aiden? Mommy, can you cook for us? We miss you. Napangiti naman ako at hinalikan ang noo niya. Sure, I'd love that. Yeah, hey, let's go, Grandma, at the kitchen. We'll help Mommy. Masayang sabi ni Addison kaya napatawa na lang kami at pumunta sa kusina. Buhat ko din si Aiden at yakap-yakap ako. Mas malambing sa akin si Aiden. Ganon din si Addison pero iba ang maglambing si Aiden. Mommy, I want your adobo please. Sabi ni Aiden na ikinangiti ko at hinalikan siya. Sure, anything for my Aiden. Sabi ko at binaba na siya. Mommy, sa akin egg at hotdog. Ngumiti din ako kay Addison at tumango. Mga apo, ano ba ang dapat gawin? Tanong ni Mama sa kanila. Ready the ingredients and equipment. Kuya, ikaw ang bahala sa mga pan while me sa ingredients, okay? Napangiti naman kami ni Mama nang magsimula na ang dalawa. Alam na alam nila ang gagawin. Of course, hindi ko sila hinahayaan na sila ang kukuha ng matutulis na bagay sa akin na yon. Ganito kami madalas tuwing gabi. Kapag uuwi ako galing trabaho, hinihintay talaga nila ako para tulungang magluto. Hindi kami kumuha ng cook, tanging kasambahay lang ang gusto ko kasi ako na nagluluto sa kanila. Noong una sabi ni Mama, siya na lang dapat ang magluto, lalo na at galing ako sa trabaho. Pero sabi ko na lang, ako na lang. Mas gusto kong masanay sila sa luto ko at syempre gusto ko din naman nilulutuan sila. At isa pa kahit pagod ako, nawawala ang kasama ko, ang kambal. Basta matapos ang ilang minutong pagluluto ay natapos na din ako. Silang tatlo na naghanda ng lamesa at kakain na kami. Who will lead the prayer? Tanong ko sa kanila. Me, Mommy, sabi ni Aiden at tumango na ako at nagdasal na kami. Our dearly Heavenly Father, we thank you for this food. Feed our souls on the bread of life and help us to do our part in kind words and loving deeds. We ask in Jesus' name, Amen. Sige na, kain na tayo, sabi ni Mama at kumain na kami. Siyempre, sinusubuan ko ang dalawa kapag ako ang kasama nila. Mas gusto nila na magpasubo sa akin. Siyempre, alam ko na paglalambing nila sa akin yon. Mommy, the best talagang luto mo, sabi ni Aiden kaya napangiti ako. Yeah, Kuya is right, Mommy. We love you so much. Oh, thank you, babies. Of course, Mommy love you both. After this, brush your teeth, okay? And we will sleep on your bed, okay? Yes, Mommy. Palagi akong natutulog sa kwarto nila. Madalas ko na lang kung gagamitin ang kwarto ko kapag ganitong ginabi ako. Sa kwarto ako natutulog dahil ayaw ko nang naabala ang tulog nila. Kaso gising sila ngayon kaya magkakatabi pa rin kami. Natulog kaming kumain ng 11:30 na din kaya umakyat na kami. Nag-good night na kami kay Mama. Pinainom ko muna sila ng gatas para maayos ang maging tulog nila. Naglinis na din ako ng katawan at tumabi sa kanila. Nauna kasi sila sa akin sa banyo at naglinis pa ako ng pinagkainan namin. Sleep ka na po, Mommy. We know that you are tired. Napangiti naman ako kay Aiden. I told you ibang maglambing ang panganay ko. Niyakap niya ako at yumakap din si Addison at nakita kong tulog na. Si Addison ang mas madaling makatulog sa dalawa. Thank you, Aiden. Tulog na tayo, okay? Sabi ko at hinalikan siya sa noo at pumikit na ito. Doon ko lang naramdaman ang pagod. Mabuti na lang at nakapaligobot sa akin ang mga braso ng anak ko.
I felt comfortable. Good night, my babies. 3 araw nang lumipas at ganoon pa din ang takbo ng buhay ko. Ihahatid ang 2 bata sa eskwelahan at dediretso sa office. Alicia, anong schedule ngayon? Tanong ko at naupo agad sa table ko. Nagtaka naman ako na nakaayos na ang isang tabi ang mga paperas. Wala po kayong schedule ngayong maghapon. Miss Ara, natapos niyo na po lahat kahapon. Nakangiting sabi niya. Agad ko namang tiningnan ang mga papeles at tama siya, natapos ko na nga. No, hindi pwede to. Teka, wala na ba? Yung trabaho ko para bukas gagawin? Ara, napangiwi ako sa narinig kong boses ni Grace. Patay. Huwag mong sasabihin na nandito ako, ha? Sabi ko kay Alicia at natatawa siya sa aking tumango habang ako'y nagtatago sa ilalim ng table ka. No, kukulitin na naman ako ng 2 buntis. Where is Ara, Alicia? Narinig ko ang sabi ni Ali. Nagko-cross finger naman ako. Si Miss Ara, wala po. Nakahinga naman ako sa sinabi ni Alicia. That's my girl. Tumatahimik ng ilang minuto pero hindi pa rin ako lumalabas. Huli ka. Kaya, napatiling naman ako at napatayo. Pero dahil sa katanghan ko na nasa ilalim pala ako ng table, ayun, ang sakit ng ulo ko. Ha ha ha, nice one, Ali. Napasimangot naman ako na tumayo. Tumatawa na silang 3 ngayon kasama si Alicia. Kainis kayo, pinagtulungan niyo ako. Sabi ko na mas kinatuwa nila. Ha ha, Ara, sabi na, di mo kami maloloko ni Ali. Kasabot namin si Alicia. Right, Alicia? Susunod ulit, ha? Sabi ni Grace at nakipag-appear pa siya kay Alicia. Sabi ko na may something eh. Ha, sorry Miss Ara. Kahapon pa palang alam nila ng schedule nyo ngayon at sinabihan nila ako na huwag kong ipaalam sa iyo. Napailing na lang ako sa sinabi ni Alicia. Sabi na kasi usually sasabihin niya sa akin ang schedule ko bago ako umalis ng office. Akala ko nakalimutan niya lang. Lumapit naman sa akin ang 2 buntis na to. Kinapitan nila ako sa kabilang braso. Oh mo girls, day ngayon. Mas napangiwi ako dahil sa sinabi nila at tumingin kay Alicia na parang nagpapatulong. Haha, enjoy po kayo. Ako nang bahala dito. Mas lalo akong napasimangot sa sinabi ni Alicia. Buat traidor ka talaga, Alicia. Haha, wala nang taka sa amin, Ara. Let's go na. Wala akong nagawa kundi ang magpatangay na lang sa kanila. Good luck to me. Shopping monster tong 2 to. Parang si Addison, pero dahil nga buntis sila, hindi ka pwedeng tumanggi. Nako. Pagdating namin sa mall, syempre sa Pizza Hut kami dumiretso. Gutom mo daw sila kaya pinagbigyan ko na. At ano pa nga ba? Di ako nang umorder. Gustong gusto ko talaga tong 2. Kapag ako kasi ang kasama nila, ako ang kawawa dahil nga buntis sila. Bumalik sa table namin at padabog akong umupo. Paglubas na yung mga inaanak ko, pahihirapan ko din kayo, ha? Sinimangot kung sabi sa naikinatuwa lang nila, pareho kayang napailing na lang ako. Maya-maya dumating ng pizza namin. Ako naman, ham and cheese lang ang flavor ng pizza ko. Ayoko na ibang flavor. Pagkatapos kong kumain, nagpaalam muna ako sa kanila. Siyempre, ni-enjoy nila ang pagkain, kaya ang bagal. Lumabas ako para bumili ng french fries at ice cream na cookies and cream. Well, dahil siguro sa pagbubuntis ko noon, kaya eto naging favorite ko na rin. Masarap kasi siyang isawsaw sa ice cream. Pagdating ko doon, di pa rin sila tapos, kaya naupo ako at kumain na lang din. Kailangan kong kumain ng kumain dahil mamaya, siguradong pagod ang lola niya. Una kaming lumibot dito sa baba, inabot kami ng 3 oras. At ano pa ba? Ako ang may bitbit ng mga paper bags. Umakyat kami sa 2nd floor at sa grocery kami pumasok. Bumili din ako ng ibang pagkain na favorite ng kambal na french fries, hot cake at ice cream. Sabi sa inyo, favorite yun ng kambal. Yun ba naman ang kinakain ko ng kinakain noon? Umaga, tanghalian at gabi, well, pareho na naman kaming 3, kaya ayos lang. And pwede ko pa namang ilagay sa rep ang ice cream kung matutunaw Pagkabayad namin ay halos malaki ang mata ko.
ang dami nun. May iba pa silang binili sa baba. Ako magdadala lahat niyan? Gulat kong sabi na ikalatuwa nila pareho. Ha, Ara, use your brain. Pwede namang ipahatid yan sa kotse. Napairap na lang ako sa kanila dahil doon. Di kayo na, sa nakalimutan ko Pagkatapos namin doon ay saan na kami pumunta. Nanood din kami ng sine, admit na miss ko na tong dalawang to. Busy talaga ako sa trabaho kaya wala akong time and free time. Kulang ay Sunday at iyon ay nilalaan ko sa kambal. Kapag kasi Sabado sa bahay lang ako magpapahinga. More bonding with twins pero most of the time tulog ako. At sa Sunday, date namin, yun kaya lahat ng araw Sunday ang pinakagusto ko. Kahit pa kinabukasan noon ay may pasok na naman. Matapos namin gumalay, umuwi na kami Mabuti na lang at may driver na kasama tong dalawang to. Asa na kaya ang asawa ng mga ito? Bye, Ara, kumusta mo lang kami kay Addison at Aiden Pagod na kasi kami, kaya di na kami makakapasok Sabi ni Ali habang nakasilip sa bintana. Natawa ako nung makita kong nagikab si Grace. Ayan, ang hyper mo kasi kanina. Sabi ko, we miss you na kasi. Minsan lang naman ka naming makasama, kaya sinulit na namin. Nakangiting sabi ni Grace na ikinatahimik kong sandali. Sorry girls, sinseridad yung sabi. It's okay, Ara, naiintindihan ka namin ni Grace. Sabi ni Ali na ikinangiti ka. Basta huwag mo kalimutan ang sarili mo, Ara. Hindi ka na pabata. Marami ka nang napundar na panahon para sa sarili mo naman ang pagbigyan mo. Lumalaki na ang kambal. Sabi ni Grace na ikinatango ko naman. I know at alam ko rin ang ginagawa ko, so don't worry. Guys, okay? Baka makasama sa baby niyo. Ayos lang ako, trust me. Umalis na sila at kumaway naman ako sa papalayong kotse. Dinala ko na ang mga pinamili ko at pumasok sa loob. 6 p.m. na. Maghapon din kami sa mall, nakakapagod. Mami, sa dalawang boses na narinig ko ay parang mabilis na nawala ang pagod ko. This is what I'm trying to say. I'm happy with the twins and my mama. Wala na akong hinihiling pa. Today is Sunday. My Sunday with the twins. Babies, wake up. It's time for our date. Gising ako sa dalawang ikinabangon agad nila. Good morning, Mommy. Sabay na sila. Kaya napatawa ko. Good morning to my babies. Let's go. And we're eating na mahaba pa ang araw natin. Bumaba na kami at nakakain na ng pagkain. Para mas mahaba ang araw nagagala kami. Pagkatapos kumain, umakyat na kami at pinaliguan ko na sila. Pinagsuot ko si Addison na isang brown and it's smart light coat. And ganun din si Aiden, kulay black nga lang. Nakasuot din sila ng pantalon na color white at white din ang shoes nila. Nakasombrero si Addison ng patagilid. It's her style daw. Ang batang yan mahilig sa fashion. Kasama din namin si Mama. Nakasimple floral dress lang ako. Tara na, mahaba ang araw. We should enjoy. Yehey, you were so excited. Habang nasa kotse kami, ay daldal na daldal ang kambal. Sabi sa inyo, magkasundo yung dalawang yan. May time lang talaga na hindi nga lang mahilig mang trip si Addison. Pagdating namin sa mall ay pumasok agad kami. So, where should we go first? Nakangiti kung tanong sa kanila. Funhouse, Gucci. Sabay na sabi nila at ayun, nagkatitigan na ng masama. Naku, sa mall lang talaga hindi silang kakasundo. Mahilig kasi sa mga games si Aiden, while Addison mga passion, ang kaartihan sa katawan, ang alam kaya. Kasama niya, sina Ali at Grace, tuwang-tuwa yung madadagdagan na naman daw collection niya. Di ko alam kung kanino nagmana yan. Di naman ako mahilig sa ganyan, baka si daddy niya. Well, I don't know, di ko naman kasi kilala ang daddy nila. Hi, babies. What did I already told you about this? Tanong ko na ikinatingin nila sa akin. Kaya napangiti ako nang mag-bato-batopic na sila. Yan ang turo ko. Kung sino mananalo siya ang unang pupuntahan. Yehey, I won! Masayang sabi ni Addison at kumapit na kay Mama. At hinila ito, kaya napatawa na lang kami ni Mama. Lumapit sa akin si Aiden. Are you okay, Aiden? Tanong ko. At tumingin naman siya sa akin at nagpakarga, kaya kinari ko ako siya. Yes, Mommy, as long as I'm with you, I'm okay.
Besides, I know Addison will take a lot of time inside. So, we have a lot of time together. Napangiti naman ako sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. He's so sweet. Pagpasok namin sa Gucci ayun hyper na hyper si Addison. And syempre, ako lagi ang tinatanong niya kung maganda ba o hindi. May sense naman ako sa passion pero hindi ako mahilig sa mga ganyan. Inabot kami ng 2 oras at si Aiden palaging nakakapit sa akin. At minsan habang busy si Addison, syempre, binilhan ko na din siya. Mas marami akong pinili na turn sa kanilang dalawa. Paglabas namin ay pinahatid na muna namin ang mga napili namin sa kotse at sumunod na kami sa penthouse. Doon kami nagtagal, enjoy na enjoy ang 2 bata sa paglalaro ng kung ano-ano. Ma, kaya pa? Natatawa na ako tanong ni Mama na ikinangiti niya. Of course anak, para sa mga apo ko. Look at them, they are so happy, lalo na kapag kasama ka nila. Spoiled na spoiled sa'yo, anak. Pero hindi kita pinipigilan dahil tinuturuan mo naman sila ng mabuti at matalino ang 2 yan na pagsabihan. Napangiti ako kay Mama at nagkwentuhan pa kami habang naglalaro ang 2. Inabot kami ng tanghali at napagpasyahan namin na si Jollibee kumain. Favorite ng 2 dyan, lalo sa burger. Mami, 2 burger sa akin. Me too, ma'am. Sabi nila na kinailing ko. Burger monster din yan, mga yan. Okay. Just make sure na mauubos nyo, ha? Bawal magsayang ng pagkain. Maraming nagugutom. Yes, mami. Tumayo na ako at nag-order. Spaghetti with chicken choy ang binili ko. 3, isa sa akin, kay mama, at ang isa ay para sa 2. Nang dumating ang pagkain ay sinusubuan ko ang 2. Minsan si mama ang nagsusubo kay Addison at kay Aiden. Addison, come closer, baby. May isa sa gilid na labi mo. Lumapit naman siya at pinusuan ko yan. So, sino for the last? Tanong ko sa kanila na ikinangiti naman nila. Yes, mami, pero gala pa rin tayo mamaya, ha? Sabi ni Addison kaya napatango na naman ako. Kumakain pa rin sila ng burger at tapos na ako kumain. Miss Ara, napatingin ako na tumawag sa akin at napakunot ang noo ko nang makita ko si Alicia. Hinihingal ito na lumapit sa amin. O finally, nakita ko din kayo. Hi twins! Hi po tita! Sabi nito sa mga kasamahan ko. Hello po ate Alicia, sabay sabi ng kambal. Iha, maupo ka, pagod na pagod ka. Eto, uminom ka. Tinanggap naman niya ni Alicia at uminom. Alicia, what are you doing here? Tinanong ko na ikinatingin niya sa akin at nanlaki ang mga mata. We have a problem. Mas napakunot ang noo ko dahil doon. Alicia, I told you already that don't call me. If it is Sunday, date namin ng pamilya to. But it's urgent. Alam ko na po ang sinabi niyo. Pero lumapit siya sa akin at bumulong. Nabawasan siyang malaking pera ng branch natin sa Cavite. May sumabutahe sa iyo, Miss Ara. Nanlaki ang mata nito dahil sa sinabi niya. Are you serious? Yes, Miss Ara. Napabuntong hininga naman ako sa sinabi niya at napahilot ang sentido ko. Sumasakit ang ulo ko. Mommy, are you okay? Tanong ni Aiden sa katabi ko. Napatingin ako sa kanya. Araw ko to, kasama ang mga anak ko, pero hinahabol ako ng problema. Mommy, you should go na po. We know that it's urgent. Hindi naman po pupunta dito si Ate Alicia. Kung hindi yan, malaking problema. Napatingin ako kay Addison nang sabihin niyan. But ma'am, ayos lang sa amin ni Addison. Naintindihan ka po namin and besides, nakasama ka na po namin. Okay na po kami doon. Nakangiting sabi ni Aiden sa akin. Kuya is right, mami. Mahal ka po namin at palagi ka namin naiintindihan. At iintindihin. Napatitig naman ako sa 2 kong anak. Bakit ba minsan mas matino pa sila sa akin? Napatingin ako kay mama nang hawakan niya ang kamay ko. Anak, ako nang bahala sa 2 batang yan. You should go. Sabi niya, kaya napabuntong hininga na naman ako. I'm sorry, sabi ko. No, mami. We understand, sabi ni Addison. Yap, mami. Makakasama ka pa namin. Mamayang gabi, sabi ni Aiden, pero walang kasiguraduhan kung anong oras ako makakauwi. Pero hindi alam ni mami kung makakauwi pa siya ng maaga. Malungkot kang sabi. Then it's still okay. Nakasama ka namin.
ng kalahating araw, Mami, sabi ni Addison at nakangiti pa silang dalawa sa akin. Why, I'm so lucky to have you both, tanong ko at mas napangiti sila at lumapit pa sa akin para yakapin ako. I really love this too. Don't stress too much, Mami, okay? Sabi ni Addison. Nay, natatango ko naman. Tumangon ako. Ma, kayo na po ang bahala sa dalawa. Kailangan ko po talagang ayusin to. Sabi ko at hinawakan naman niya ang kamay ko. Magiging ayos din ang lahat, anak. Napangiti ako kay Mama at tumayo. Lumapit ako sa kambal at hinalikan ko sila sa pisngi. Huwag niyong paguran lola niyo, ha? Magpakabait kayo. Yes, Mommy. We will miss you, sabi nila pareho. Me too. See you later, guys, sabi ko at umalis na kami ni Alicia. Pag-alis ni Alicia, nagpatuloy na kumain ng kambal. Gagala tayo pagkatapos niya, okay? Tanong ng lola nila na ikinangiti naman ng mga ito. Yes, lola. Marami pa tayong titingnan, sabi ni Addison na ikinangiti ng mama ni Atasha. Intindi ng dalawa ang mama nila at ni hindi nagtanim ng sama ng loob dito dahil madalas ay busy ito. Pagkatapos nilang kumain ay nagala na ang mga ito. Inabot sila ng isang oras na naglalakad na sila ngayon para maghanap ng panibagong pupuntahan. Tito Kenneth! Umalingaw-ngaw na paligid na sigaw ni Addison na ikinatingin ng mga tao sa kanya at agad na tumakbo na nakita nito si Kenneth. Kahit sila Kenneth, pati ang kasama nito ay napatingin sa matinis na boses na tumawag dito at nakita nila agad ang isang babaeng papalapit dito. Agad na napangiti si Kenneth na makita ang bata. Be careful, pretty Addison, sabi ni Kenneth pero patuloy pa rin si Addison at nang makarating sa binata ay nagpakarga ito. Niyakap naman siya ni Addison. Wow, Tito Kenneth, I miss you po. Ang tagal natin hindi nakita. Sabi ni Addison na ikinangiti ni Kenneth. Habang ang mga kasama niya ay gulat na gulat. Kasama ni Kenneth ang mga kaibigan niya. Did you really miss me or you miss going to the fashion brand with me? Malokong tanong ni Kenneth. Both? Napatawa si Kenneth dahil doon. Napatingin naman si Addison sa mga kasama nito at isang tinignan ng tatlong lalaki. Wow, Tito Eldred, sabi ni Addison na ignatingin nila dito at gulat-gulat pa rin ngayon. Teka, kilala ka din niya Eldred? Takang tanong ni Lucas dito. Pero hindi sumagot si Eldred dahil gulat na rin siya sa nalaman at nakikita niya. Ang mag-ama magkakilala? Paano siya nakilala, Kenneth? Tanong niya dito. We met here 1 week ago. Right, baby girl? Sabi ni Kenneth at tumingin kay Addison. He's right, Tito Eldred. He buy me a lot. Masayang sabi ni Addison. Wait, kung andito ka, di kasama mo mami mo? Utal na tanong ni Eldred. Yes, naputo lang sasabihin ni Addison nang dumating ang mama ni Ara, kasama si Aiden. Addison, di ba sabi ko sa'yo, huwag kang basta-basta tatakbo, baka madulas ka? Sabi ng lola niya na ikinatingin sa kanya ng bata. Lola, sorry po, excited lang ako makita si Tito Kenneth. And look, andito rin si Tito Eldred. Napatingin ng lola niya kay Eldred. Oh, Eldred, iho, magkakilala pala kayo ni Kenneth po. Alright, ni Kenneth, sabi nito. Matapos dugtungan ni Kenneth ang pangalan niya. Yes, tita, may pinuntahan po kasi kasama. Si Ara po, kinabahan tanong ni Eldred. Alam niya na sa oras na magkita ang dalawa ay malalagot siya, lalo na at matagal na niyang alam ang lahat. Nako, sayang hindi niyo naabutan. Kasama namin siya. Kaso, nagka-emergency kaya umalis din eh. Nakahinga naman ng maluwag si Eldred dahil doon. Teka, naguguluhan na kami. Paano kayong lahat nagkakilala? Ay, hello pala po, sabi ni Noah at nagmano sa mama ni Ara. Na ikinatuwa nito, ganun din sa ginawa ni Lucas. Naku, ang bait nyo naman, kawaan kayo ng Diyos. Nagkakilala kami ni Kenneth nung nakaraang linggo, nagkabanggaan sila ng apo ko. At ayun, nagkasama silang dalawa sa Chanel. Sabi nito, na ikinatango nito. How about you, Eldred? Teka, takang tanong ni Kenneth na kinalunok nito. Natetes na siya, ha? Remember Ara? Yung bridesmaid ni Ali, anak niya yung kambal. Pagkasabi ni Eldred noon, ay doon lamang napatingin ng tatlo
sa isa pang batang katabi ng lola nito na nakatingin lang kanina pa kay Kenneth. Dahil alam nito na magkamukha sila. Hala boss, kamukha mo yung bata, sabi ni Lucas. Bumaba naman si Addison kay Kenneth at lumapit kay Aiden. Yes, may Kuya Aiden, kambal po kami, masayang sabi ni Addison at kumapit sa braso nito. Pero si Kenneth at Aiden ay nagkatitigan lang, pilit na pinakikiramdaman ang isa't isa. Naku Kenneth iho, pagpasensyan mo na si Aiden. Nagulat siguro na makakita ng kamukha niya. Doon natauhan si Kenneth at ngumiti sa ginang. It's okay lang po, by the way, may iba pa po ba kayong pupuntahan? Samahan na po namin kayo. Napatili naman si Addison dahil doon at agad na nagpabuhat kay Kenneth. Kuya, let's go na po, Tito Kenneth. Kahit saan po tayo mamasyal, I wait sa channel ulit tayo. Hyper na sabi nito na ikinangiti nila habang si Eldred ay napangiwi. Mukhang alam na niya kung saan nagmana si Addison. Ngayon, niya lang napagtanto yun. Isa ding collector si Kenneth, kaya lang mga laruan nga lang si Addison naman ay mga branded. Addison, pagbabantang sabi ng lola niya na ikinisilmangot nito. Ha, it's okay lang po tita. Well, go to the Chanel now. Okay, let's go. Tara na po, sabi ni Kenneth na ikinatuwa ni Addison at naglalakad na sila, sumunod naman ang iba. Nakita mo, tumawa siya, sabi ni Lucas. Hindi lang yun. Nang makita niya si Addison, ngumiti agad siya, sabi pa ni Noah. Napatingin sila kay Eldred. Hoy Eldred, ang tahimik mo naman. Ano masasabi mo, kamukha ni Kenneth si Aiden? Sabi nila na ikinatingin ni Eldred sa kanila. Wala akong alam dyan, sabi nito at pumunta kay Aiden at sa lola nito para kausapin. Nagkatingin na naman ang dalawa at nagkibit balikat. Simula talaga na ikasal sila, ang weird ni Eldred at Ali. Lumipas ang isang oras nilang pag-iikot ay napatingin si Kenneth kay Aiden na tahimik lang na nakamasid sa kanila. Ang lola kasi nito ang kasama ni Addison sa pagpili habang ang tatlong lalaki patingin-tingin din sa paligid. Habang si Kenneth naman ay napansin si Aiden kaya lumapit ito. Hi little boy, sabi ni Kenneth sa kanya habang nakangiti. I'm Aiden. Plain na sabi nito na ikinatuwa ni Kenneth. Why are you laughing? Kunot noong tanong ni Aiden sa kanya. Haha, I just saw myself to you. You know, magkamukha tayo at magkaugali din. Napatahimik naman si Aiden dahil doon at napayo. Nagulat naman si Kenneth dahil doon. Hey, did I offend you? I'm sorry. Sinseridad na sabi ni Kenneth. No, it's not that. Kaya ako natahimik kasi because I can't believe that we are look-alike. Napangiti si Kenneth dahil doon. You know, what I said it before, your twin and grandma, meron talaga tayong mga kamukha sa mundo. And it made happened na nagkita tayo ngayon. Napatingin naman si Aiden dito. Really? So you're not my dad? Napakunot naman ang noo ni Kenneth. Huh? Why would I be your father? Sige ka, magagalit ang daddy mo kapag narinig ka niyang pinagpapalit mo siya. Napatango naman si Aiden doon. Nag-isip talaga siya na baka ito ang ama nila. Kaya siya tahimik kanina pa, pero dahil sa sinabi ni Kenneth ay naniwala na ito na hindi nga ito yan. Let's go, we have a lot of time to land. Nakangiting sabi ni Kenneth at agad naman nang umiti si Aiden at sumama kay Kenneth. Akala niya ay makikilala niya ang daddy niya. Hindi naman sa gustong-gusto niya makita ang daddy niya. May parte sa kanya na malungkot pero masaya pa rin kasi siya. May bago naman siyang nakilala. Ang hindi alam ng dalawa ay kanina pa nakamasid sa kanila si Eldred. Nagtagpo ang mag-ama. Tadhana nga naman, sabi ni Eldred sa sarili at kinakabahan pa siya kasi anytime soon ay mabubunyag na ang matagal nilang lihim. Lumipas sa maghapon na masaya ang dalawang bata kasama sila Kenneth. Masaya ang nagbabanding ang mga ito hanggang sa nag-uwian na sila. Bye twins, mag-iingat kayo ha, sabi ni Lucas at Noah. Oo naman po, Tito Lucas at Tito Noah. Sila din po, ingat din po sa inyo. Napatawa naman sila dahil sinabi ni Addison, talagang maloko ang batang iyon. At silang dalawa lagi ang puntriyan nito. Addison, tama ng kalokohan. Mommy will get mad at you, sabi ni Aiden ay kinapuot naman ni Addison at lumapit kay Kenneth.
Tito Kenneth, Kuya Wasukiche, sumbong nito sa binata. Napailing naman si Eldred, mukhang alam na niya kapag nabuo silang pamilya ay palaging kay Kenneth ito magpapakampi. Baby girl, your Kuya is right. It's bad, okay? Mas napupuot si Addison dahil doon at tumango kaya pinistil na lang ni Kenneth ang ilong nito. Naku Addison, halika na nga, gabi na, sabi ng lola niya at bumaba na ito. Nagpaalam na rin sila dito. Hatid ko na po kayo, sabi ni Kenneth. Boss, ako na lang total. Alam ko na yun naman eh. Sabi ni Eldred na ikinukunot ng noo ni Kenneth. Pero tumango na lang. Umupo siya para makapantay si Aiden na naiwan sa labas. Nauna na kasi si Addison sa kotse. Are you happy now, Aiden? Tanong ni Kenneth na ikinangiti nito at tumayo. Yes po, you're the best. Next time, when we see each other, pakita niyo rin po sa akin ang koleksyon niyo ha. Masayang sabi nito na ikinangiti ng malaki ni Kenneth. Para silang mahilig sa laruan. Sure, next time, mag-iingat kayo ha. Alagaan mo ang kambal mo. Tumango naman si Aiden at hinalikan niya sa pisngi at pumasok sa kotse. Napailing na lang si Eldred. Magkasundo din sila. Sorry, Ara. Sabi nito sa sarili niya at pumasok na sa kotse at umalis. Kumaway ang tatlo sa papalayong sasakyan. Umaga na nang dumating si Ara sa bahay nila, 12 a.m. Hindi biro magbiyahe sa branch nila sa Cavite kaya natagalan siya. Hindi pa yun ayos na ayos pero naagapan na niya bago patuloy ang malugi ang branch na yan. Ayos na ito sa ngayon pero masayusin pa niya ito sa mga susunod na araw. Unang kwarto na pinuntahan niya ay ang mama niya at mahimbing na din itong natutulog. Hinalikan niya muna ito sa noo at saka pumunta sa kwarto ng mga anak niya. Tulog na din ang mga ito kaya hinalikan na din niya ito sa noo at tahimik na lumabas. Sa kwarto niya siya natulog. Hindi na niya nagawang maglinis ng katawan dahil pagod na siya at nakakatulog. Isang linggong lumipas at tuluyan ng maayos ang branch na nagulo dahil sa pagnanakaw sa kanya ng isa niyang tauhan. Iyon na ikinatuwa ni Ara. Sa nagdaang araw ay palaging pagod ito dahil nga doon at ngayon makakahinga na siya ng maluwag. Panibagong araw sa natural kay Ara. Miss Ara, it's time for your meeting. Sabi ni Alicia na ikinatango naman ito at nag-ayos ng sarili. Agad siyang pumasok sa meeting room at tumayo ang babaeng naghihintay sa kanya. Nagulat si Ara nang makilala ang babae. You must be Ara Salwe, sabi nito at tumango si Ara. I'm Cathy Del Vega, and I want to discuss about my upcoming wedding, sabi nito na ikinahinga ng malalim ni Ara. I'm sorry, but don't you remember me? I'm the pregnant woman that you pushed on the mall 4 years ago. Natigilan naman ang babae dahil sa sinabi nito at naalala iyon. Oh, it was you. I'm really sorry for that. I don't know that you're pregnant. Mainit lang kasi ang ulo ko noon. I'm sorry. Peking ngiti, sabi ni Cathy habang humihingi ng paumanhin na akala ni Ara ito to. Si Ara ang tipo ng tao na mabilis magtiwala sa iba kaya hindi niya alam kung paano kumilatis ng tao. You're forgiven. Besides, ayos naman ang mga anak ko. Nakangiti niyang sabi. Oh, you have twins. Kunwari gulat na sabi nito. Yes, we should sit now and discuss about your upcoming wedding. Naupo na ang dalawa at nagsimulang mag-usap. Gusto ko sanang unahin invitation bago ng ibang bagay. Sabi ni Cathy na ikinatango naman ni Ara. Sure, can I get your names para malagay ko ang pinaka-main ng invitation? Tumango naman ang babae at ngumiti sa kanya. My soon-to-be husband is Kenneth Kent DeVioux. Napatango naman si Ara dahil doon. Sounds familiar. Napailing siya sa naisip niya. Okay, yan agad ang asikasuhin namin. So sure na ba talagang papaksal kayo? Dapat makausap ko din ng groom. Sabi ni Ara na ikinatango naman ni Cathy. Okay, I will tell him about our wedding. Muntik nang mapangiwi si Ara dahil sinabi nito. Pero ngumiti lang siya. Tell him daw so hindi alam na lalaki na naikakasal sila. Or sadyang mali lang ang pagkakaintindi ko. Ay baka mali nga. Hindi naman to basta-basta pupunta dito at magpapa-organize ng kasal kung hindi eh. Sabi ni Ara sa sarili.
Natapos ang meeting nila ng maayos, panibagong kliyente, panibagong trabaho, more income. Lumipas ang ilang araw at hindi pa rin bumabalik si Cathy. Pero habang pupunta sa trabaho si Ara ay nakakatanggap siya ng text mula kay Cathy dahil nga binigay niya ang number dito. Ang sabi doon ay pupunta daw si Kenneth. Binilisan naman ni Ara dahil baka malate siya. Agad siyang nagpark, napatingin siya sa isang kotse na ando doon na kilalang kilala niya. Kahit matagal ng panahon na niya itong di nakikita ay tandang-tanda pa rin niya ito. Agad siyang lumapit dito. Ang baby ko, sabi niya habang nakatingin sa Mercedes-Benz na puti na iyon. Napatingin siya sa loob at ganoon-ganoon pa rin ang ayos niyon. 4 na taon na nakakaraan. Baby ko, paano ka napapunta dito? Sabi niya sa sarili. Excuse me, miss. What are you doing to my car? Agad na napatingin si Ara sa likod niya nang may nagsalita. Dahil sa gulat, nakita niya ang isang lalaki na masama ang aura. Pero maya-maya ay nakita niya ang pagkagulat nito. Ha, kotse mo? Naputo lang sasabihin niya nang may nagsalita. Ara, nakilala mo na pala ang groom ko. Malaking ngiting sabi ni Cathy sa kanila na ikinalaki ng mata ni Ara. Oh my, you're Mr. Kenneth. Doon tayo sa meeting room mag-usap, sabi ni Ara at agad na sumangayon si Cathy at humawak sa braso ni Kenneth na hanggang ngayon ay gulat na gulat pa rin dahil sa kilalang-kilala niya ang babaeng nasa harapan niya ni hindi man lang siya makapagsalita. Sa 4 na taon na lumipas, nakita na niya ang matagal niyang hinahanap. Maglalakad na sana si Ara dahil nauna na ang mga ito at naaamoy niya ang pabango ni Kenneth na ikinatigil niya. Ang pabangong iyon, gulat na sabi niya at napatingin sa papalayang likod ng lalaki. Doon ay nag-sink in sa kanya lahat. Muli siyang napalingon sa kotse niya. Yung susing naiwan ko sa bag at yung bag ay nasa bahay ng lalaki. Hindi makapaniwalang sabi ni Ara at gulat na napatingin sa lalaking hila-hila ni Cathy. I'm doomed. Ano itong napasok ko? Sabi niya sa sarili at kinakabahan sa susunod sa mga ito. Nagpapawis na ang kamay niya at nanlalamig. Ang ama ng mga anak niya ay nakita na niya. Hindi niya makakalimutan ang pabango na iyon. Alam niyang hindi sapat. Hindi dapat siyang bumase sa amoy nito. Pero alam niyang pakaramdam na iyon. Ganon ang pakaramdam niya nang makita niya ang lalaki roon. 4 na taon na ang nakakaraan. Huminga siya ng malalim bago pumasok sa loob. Bahala na si Batman, sabi niya at pumasok. What the hell is this, Cathy? You're planning a gunshot wedding? Kung hindi ko pa malalaman, pagkakalat mo pa tong mga imbitasyon na to. Nagulat din si Ara dahil sa narinig niyang sigaw ng lalaki. Hindi niya tuloy alam gagawin kung lalabas ba siya lalo at nasa likod siya ng lalaki. Naramdaman naman ni Kenneth ang presensya nito at napalingon sa kanya. Kailan pa niya ito pinlano? Kalmadong sabi ni Kenneth. Dahil alam ni Kenneth na baka natakot si Ara dahil sa narinig niya. Ayaw niyang matakot sa kanya ang babaeng mahal niya. Ha? A days ago. Utal niyang sabi at tumango si Kenneth tumingin kay Cathy. And hindi mo lang sinabi sa akin? Galit na sabi nito. Aalis muna ako para makapag-usap kayo, sabi ni Ara. No, you will stay here. Sabi ni Kenneth kaya walang nagawa si Ara, kundi tumango. Don't call me that. You're getting into my nerves, Cathy. It's been a years at patuloy kitang itinutulak palayo. Pero eto, balak mo pa akong pikutin? Sigaw ni Kenneth na ikinayuko ng babae. Teka, anong gagawin ko dito? Tagapanood ng palabas? Ba't ba kasi ako pinaiwan? Sabi ni Ara sa sarili niya. Wag mo akong artihan, Cathy. Alam mo kung sinong mahal ko. Sabi ni Kenneth at tumingin kay Ara na ikinalaki ng mata ni Ara. Teka, ako bang tinutukoy niya? Naalala pa ba niya ako? 4 na taon na nakakaraan. I want you to cancel lahat ng pinagawang kagaguhan ng babaeng ito. Huwag kang mag-alala dahil babayaran ko ang ginastos nyo at sa mga invitation, sabi ni Kenneth na ibinagsak ng balikat ni Ara. Akala niya ay siya talaga ang tinutukoy ng lalaki. Yun pala ay sasabihin lang sa kanya. Tumango naman siya dito. No, Kenneth, akin ka lang, akin. Sigaw na sabi ni Cathy na ikunot ng noo ni Ara. Hala, may obsessed na obsessed pala sa ama ng mga anak ko.
Hindi ako sa'yo, Cathy, and never na magiging sa'yo. Madi ang nasabi ng lalaki at hinilap palabas si Ara na ikinagulat ng dalaga. Hala, ang lambot ng kamay. Ay Ara, yan pa talagang iniisip mo, bigla ka nang hinila. Sabi pa ni Ara sa isip niya at napailing. Huminto siya sa parking lot. Nang bumaba sila sa building ay nakatingin sa kanila lahat ng empleyado niya. Ngayon lang nila nakitang may ibang lalaking kasamang boss nila. Karen, sabi ni Kenneth na ikinagulat ni Ara. Ha? Sabi niya kaya napatingin sa kanya ang lalaki at nilapitan siya kaya napaatras naman siya. Pero naging mabilis si Kenneth at hinawakan ng bewang niya. It has been packing years. Ngayon na at nakita na kita, hindi na kita pakakawalan pa. Sabi ni Kenneth na ikinalunok niya. Amoy na amoy niya pabangong hininga nito. Pero agad niyang tinulak ang lalaki. Ano bang sinasabi mo? Mr. Kenneth, hindi kita kilala. Ako nang bahala at ipapatigil ko ang kasal. Sabi ni Ara at agad na tumakbo papalayo. Hindi niya alam ang gagawin pero isa lang ang masisigurado niya. Mukhang magugulo ang buhay niya ngayon nang dumating na ang ama ng mga anak niya. Matutuwa kaya ang kambal kapag nalaman nilang nakita ko ng daddy nila. Heist, ang complicated naman.